ito or ayaw natin 'tong ma-display sa ano sa tao. Kunwari po merong tayong kahinaan sa ating personality. Usually, itinatago po natin ito eh. Pero po sa devotion ngayon, sa message po ng Lord ngayon, through the life of the Apostle Paul po, makikita natin kung paano niya sinasabi na itong weakness na to, itong trial na to, kanyang napagtagumpayan. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na to at maraming salamat, Lord, na alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang kasama namin, Banal na Espiritu, na siya pong magbibigay, Panginoon, ng mensahe sa amin sa araw na to. Lord, dalangin ko po na speak to us, Lord God. Nasa kanya iba-iba kaming situation, Lord, ng aming mga buhay, Panginoon. Pero alam po namin, Lord, na Ikaw, Lord, ang may hawak ng aming buhay. At Ikaw, Panginoon, ang patuloy na siyang magtatawid sa amin po, Panginoon. Lord, dalangin ko po na yung i-guard mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, Lord God, as you show us, Lord God, yung revelation mo, maaring individual yung revelation mo or as a group. But we pray, Lord God, na ma-receive namin ito with open heart and with open mind, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Ayan, magsishare lang po ako ng aking screen. So, sabi ko nga, usapang ano po kasi siya, usapang about weakness. So, ang basis po ng ating uh, scripture for this day ay matatagpuan po siya sa 2 Corinthians 12:10. At sa NIV ko po siya kinuha. Sabi po dito, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, may input, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. So as background po nitong scripture na to, alam po natin na si Paul nakahat na dun sa Corinthians na lugar or church. Nakaharap siya sa mga tao at syempre alam po naman natin na si Paul, marami siyang persecutor eh. Pero ang sinasabi nga dito, sabi ni Paul dun sa mga naunang verse, hindi niya ipinagmamalaki kung ano yung meron siya. Hindi po doon siya doon nakafocus, pero mas ano siya, sinasabi niya nga dito, mas I delight, kumbaga yung weakness niya, hindi niya to ikinakahiya, kung ano man yung pinagdaanan niya, pinagmamalaki pa niya ito. Dahil bakit? Dahil po ang sinabi niya nga, sa kanyang kahinaan, nandun yung kalakasan. At alam po naman natin na ito ay nagmumula sa ating Panginoon. So ganito po sinimulan nung nagsulat ng devotion na to, itong ating pag-sharean regarding po this scripture. Ayan, sandali lang po ayusin ko. Ayan, sabi po dito, the literal translation of this verse adds a startling emphasis to it. Sabi po, allowing it to speak for itself with power we have probably never realized. It is as follows. So sinasabi na po nung writer, pinapaliwanag na sa atin na ito siya, ito yung literal na translation nitong 2 Corinthians 12:10. Sabi po dito niya, therefore, kumbaga in layman's term, ganito niya po ine-explain yung 2 Corinthians 12:10. Sabi, therefore, I take pleasure in being without strength, being insulted, experiencing emergencies, and being chased and forced into a corner for Christ's sake. For when I am without strength, I am a dynamite. So makikita po natin dito na sinasabi nung
Yun nga na inexplain ng writer ng devotion na 'to, na sinasabing nga ni Paul na ano ko, delight po dun sa ano, delight po dun sa NIV translation. Alam ko sa ibang translation po yung pleasure yung sinasabi at ito ay may kaugnayan dun sa state nung sabihin na po natin state of mind and heart nitong ano ni Paul na nag-e-explain kasi sino nga ba sabi ko nga sino ba ang made-delight o magagala kasi yung delight po is joy itong pleasure parang masaya yun nga masaya ka pa din kahit itong may mga struggles may mga problems sinasabi po ni Paul, masaya pa din ako. Hindi ko siya itinatago. Hindi kumbaga itong weakness na 'to, hindi ito yung magde-determine kung sino ako as ano, as a person. Pero kaya ano, kaya ikinagagalak niya na hindi ito itago or makita ito ng mga tao, sabi po, yung sinasabi din po nitong ano, nitong scripture. Dahil ang sinasabi nga dito ng writer kasi mas powerful. Kapag ano, sabi niya, hindi ko 'to, kaya ako nagte-take pleasure dito kasi nga alam ko kapag hindi ako malakas o itong sa weakness na 'to, dun ako mas nagiging powerful at kinumpara po nung writer sa dynamite. So, siguro po nung time na sinulat 'to, eto na yung pinakamalakas na ano, na weapon. Pero kasi nga po ngayon 'di ba, may mga missile na sinasabi. Sabihin na natin mas malakas pa siya dun sa mga missiles na yan na pinawawalan ngayon. Kasi sabi nga, ang sinasabi po dito is for Christ's sake. So sabi po uli ng writer, sabi, the secret, ngayon po sinasabi sa atin ng writer, ano ba yung secret? Bakit ako nakakapag-delight or bakit si Paul nakakapag-delight? Sabi po dito, the secret of knowing God's complete sufficiency is in coming to the end of everything in ourselves and our circumstances. So, yung ano, sabi nga din ng writer, yung secret na, yung ano, yung knowing, yung complete sufficiency. So, ito yung relying po talaga sa ating Panginoon. Ang sabi po ng writer, once we reach this point, na ma-realize natin na yung sufficiency sa ating buhay, talagang mula sa Panginoon. Ito, ang Panginoon ang magko-complete, though we have weaknesses, o nag-undergo tayo sa mga trial, ang Panginoon yung kasama natin, ang Panginoon yung magko-complete ng weaknesses na yun. Kaya sinasabi niya na once we reach this point, sabi dito, we will stop seeking sympathy for our difficult situation or ill treatment because we will recognize these things as the necessary condition for blessing. So, di ba po, pag pala nakita natin yun, nakita natin talaga na yung ating, yung completeness natin, yung sufficiency sa ating buhay, talagang ang Panginoon ang magkukumpleto nito. Ano man yung pagdadaanan natin, makikita natin ito or ano man yung ating sitwasyon, ano man yung ating kahinaan, makikita natin pa rin ito bilang pagpapala mula sa ating Panginoon. Sabi dito, we will then turn from our circumstances to God, realizing they are evidence of Him working in our lives. So, napakaganda po nitong sinasabi na to ng ating ng writer po nitong ating devotion. Tapos meron po siya ditong binanggit o isinama dito na alam niyo po napa-realize ako, oo nga Lord sabi ko, have I ever done this? So ito po yung sinabi, yung senior na tong writer na tong ating Sabi po niya, A.B. Simpson George Matheson, the well-known blind preacher
preacher of Scotland once said, sabi dito po, "My dear God, I have never thanked you for my thorns." Di ba po, sabing ganun, "I have thanked you 1,000 times for my roses, but not once for my thorns." So, di ba po, oo nga, Lord, kailan ba ako nagpasalamat na, or kailan ba kami nagpasalamat, Panginoon? Yun, di ba po, kapag ka tayo ay may mga pinagdadaanan, lalo na yung mga difficult situation, pinagpasalamat po ba ito? At ito po ay tinatanong din sa atin, kumbaga, napagpasalamatan ba natin ang Panginoon kahit may mga sitwasyon sa ating buhay na hindi maganda? Sabi niya po dito ulit, "I have always looked forward to the place where I will be rewarded for my cross. But I have never thought of my cross as a present glory for itself." So, mag-speak po sa atin din itong ano na 'to, dahil talagang nung nabasa ko po ito, napapaano nga, oo nga Lord. So, siyempre po kasama dun yung paghingi din ng tawad sa Lord. Sabi po uli ni A.B. Simpson, "Teach me, O Lord, to glory in my cross. Teach me the value of my thorns. Show me how I could climb to you through the path of pain. Show me it is through my tears I have seen my rainbows." So, di ba po na ipanalangin ba natin to, Lord, na despite of the thorns, salamat po, Panginoon. Despite of the cross, Panginoon, itong kahirapan na to na pinagdadaanan ko, itong sitwasyon na to, salamat po, Panginoon, kasi yung glory mo, alam ko, Lord, na present. Kaya po sinabi po ni A.B. Simpson na, "Teach me, O Lord, to glory in my cross," or "Teach me, O Lord, to be thankful." Ah, yun po yung sinasabi. Kaya nga sabi ko, Lord, kaya pala sinabi mo din na ano, magpasalamat tayo for every circumstance na meron tayo. So pinagpatuloy po, sabi niya po kasi dito ni A.B. Simpson, "Alas, for him who never sees the stars shine through the cypress tree." So yung cypress tree na po dito ay madami po kasing siyang symbolism, at isa po sa symbolism niya is though may strength, pero sabi nga dun sa ancient day, kino-consider din to po parang nagsisymbolize siya for morning. Nung binabasa ko po ito, especially yung scripture po, ito pong sa ano sa 2 Corinthians, alam niyo po, ang talagang nag-speak sa akin yung word na delight. Though siyempre yung buong word, pero kasi kaya po nag-ano siya sa akin, parang napaisip ako, Lord, oo nga ano, sabi ko, bakit po nakapag-delight si Paul? So, alam naman natin kung bakit. Kasi sabi niya nga dun sa naunang verse po, dun sa "It is through the grace of God." Sabi niya kasi, tapos sinabi niya nga din po dun sa dulo ng ano, ng scripture, sinasabi niya na, kasi kung kailan ako mahina, nandun yung aking kalakasan, dahil nga po ito sa biyaya ng Lord. Pero sabi ko, Lord, hindi 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 ko nga, kumbaga sa'kin po, nagagawa yun, to delight. Sabihin na natin yung bang to the max, nagagawa mo yun, nagagawa for a moment, pero 'pag medyo may mas mabigat, parang yun nga, 'pag hindi wina-watch natin yung ating sarili, naggi-give in kung ano man yung work of the enemy na ano, na puwede niyang gawin sa ating buhay. So ito po yung, nakita kong realization din sa ano, based dito. Si-share ko lang po yung thoughts ko din. So sabi ko dito, "How can I delight in weakness?" Hindi ko pala nalagyan po ng question mark. So ang nakita ko po dito, yung change of attitude and mindset. Katulad po ni Paul, nakita niya na dun sa weakness niya, hindi siya dun nag-focus, kundi dun sa grace. Sabi nga, "See our weakness as a way to receive God's grace." So, ano talaga, change of our ano,
Yun nga, yung attitude natin, yung mindset natin, na kahit meron itong mga bagay na to, meron itong weakness na to, alam po natin na ang Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay available para sa bawat isa sa atin. Tapos nilagay ko po dito din, we need humility or I need humility, knowing, kasi yung humility na po na to, before God po, ito, knowing that strength comes from Christ and not from within. Kumbaga, ikaw lang to Lord eh. Ikaw lang tong magbibigay nitong strength na to at wala na. Sa biyaya mo Lord, kahit ano yung sabihin natin, na kahit na sabihin natin po sa sarili natin na pagtagumpayan ko na before tong ano, wala na to. Hindi po ganoon eh. Dahil ito po na yung kalakasan na po na to ay talagang nanggagaling sa ating Panginoon at hindi sa ating sarili. At yung pangatlo po, kumbaga, let us see weakness not a sign of failure, but as chances to change through the power of the Holy Spirit. So, hindi naman po dahil gusto natin ginugusto natin ang ating weakness, but let us allow, sabi nga po nung sa ano, let us allow. Sabi ko kaya pala si Paul, gano'n na lang. He allowed God to really move, work dun sa kanyang mga kahinaan, dun sa kanyang mga trials, dun sa kanyang mga, sabi nga yung mga insult, he allowed God, the grace of God to move sa kanyang buhay. At ganun din po yung sinasabi sa atin sa hapon na to or sa araw na to, na sa ating kahinaan, makita natin na ang kalakasan ay nagmumula sa ating pong Panginoon. So tayo po ay muling manalangin. Panginoon, salamat po. Dahil hindi naman po kami exempted sa mga sinabi po dito sa 2 Corinthians 12:10 eh. We are prone to, may weakness kami Lord, prone kami sa insult, prone kami Lord sa sufferings. But Lord, you are reminding us this day, Panginoon, na it is true by your grace, Panginoon, na kaya namin lang ma-overcome, Lord God, itong mga sitwasyon sa aming buhay. Lord, sa-celebrate lang namin, Lord, ng resurrection, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na i-ano namin yon, talagang ipamuhay namin, Lord, yung victory na ginawa mo para sa amin, Lord God. Ma-embrace namin to with all our hearts, Panginoon, and mind, and sabi nga, mind, soul, and spirit, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na anuman yung in-impart mo sa amin, sa oras na to, sa message na to, yung revelation mo, individual revelation mo sa amin, Lord, iseal mo po ta Panginoon, ng blood ng Lord Jesus Christ. Kasi Lord, alam namin, baon-baon namin ang katotohanan ng iyong salita, na ang iyong biyaya ay sapat po, Panginoon. Ang aming kalakasan, Panginoon, ikaw po ang magbibigay nito. Maluwalhati ka po, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa power mo po, Banal na Espiritu, alam namin, Panginoon, na magiging overcomer kami of whatever situation. Magiging victorious kami, Panginoon, whatever comes sa aming mga buhay. Dahil po kasama ka namin, Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So thank you po for letting me share. Amen and amen. Purihin po ang ating pong Panginoon at maraming salamat, Ate Venus, for leading us for today. And sa oras pong ito, uh, lahat po ay ano, mayroon pong mga ilan ay naka-listening mode. Sir Rory, medyo po, sa end ko po medyo mahina kayo. Ay, kasi, Ay, baka sa akin lang po. opo, kasi naka-headset po kasi ako at may natutulog pa. Okay po. Lakas, kahit lakasan ko nga po yung aking yan. Okay na po ba sa inyong ano, reception? O mahina pa rin? Nakamute po Okay na kayo. po sa akin, Pastor. Ayun. Sige po.
Salamat. Father, we thank you, Lord. Patuloy po kami nagpupuri papasalamat sa opportunity and privilege, Lord God, na nalangin, Panginoon, makalapit sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito at mag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, na bless ang bawat isa sa platform na ito na dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na magkaloob ng buhay, kalakasan, kagalingan, Panginoon, kapayapaan, Panginoon, kaligtasan, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, at sampu na mga mahal namin sa buhay. E hindi, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo po sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, at patuloy niya madama, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang iyong kalwalhatian, Panginoon, ang patuloy na sumama sa amin sa lahat ng oras, Panginoon, ng aming buhay at ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, Lord God, that raised Jesus from the dead ay patuloy, Panginoon, ay madama namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, sa aming mga gawain, sa aming mga paglilingkod, Panginoon, sa aming mga trabaho, Lord God. At dalangin namin po, kayo po ang mataas lagi, Panginoon. Kayo po ang makilala, kayo po ang maparangalan lamang sa buhay ng bawat isa. At dalangin po namin, Panginoon, magpatuloy, Panginoon, na i-bless niyo po ang bawat isa, Lord God, at sampu ng mga pamilya, ang mga mahal sa buhay ng bawat isa, Lord God. To you alone, Lord God, we give you glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Let us receive the benediction of our God the Father, the Son, our saving praise of our Lord Jesus Christ, who died on the cross, that he rose again from the dead, to show that he is our God of overcomers, God who won the victory, who fight for us, and he gave the Holy Spirit in our life to lead us, to guide us, and to continue to talk to our God. In Jesus' name. Receive it. Amen and amen. Amen, amen.